Tapos na mahal na araw. Kaya yung mga mukhang mahal na araw pa rin yung mukha niya. And Easter celebration is done. So what are we going to do now as people of God, as Easter people? Celebrate. In our gospel reading, the disciples were in a room where the doors were locked and they were in a state of fear. Takot na takot sila. But Jesus appeared to them and He encouraged them to see and touch Him so that they experience the risen Lord. So, ang ating Panginoon Jesus ay pumasok kahit nakapilit ang mga pintuan ng mga ng mga pintuan sa kung saan naroon ng mga tagat. Hindi ito nagpapakita na binabastos ng Panginoon ang kanilang mga isolation, but He went there to encourage them to experience ulog na talaga sa marinig mo nung medyo matahimik ako na yung mga pagsamba natin sa pangalawa ay makikita agad-agad kung sino yung ulungan dahil napakatahimik talaga sa mga loob ng simbahan. Hindi natin minamasama yun at pagdos ating mga kinikilala bilang napaka-solemning pananampahan sa ating Panginoong Diyos. Ngunit itong mga alagad na ito, hindi sila naroon sa isang room to worship God in silence, but they are there because of their fear. Takot na takot sila. And then, Jesus came in the midst of these fearful people. So, walking with the resurrected Jesus is closing those locked doors caused by fears, bringing the joy of not being locked by the stones of the tomb, and letting them experience the risen Lord so that they may have the joy of being released to those locked doors and be with the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, maaari hindi natin namamalayan, pero minsan ang ating mga buhay ay parang nandoon sa isang kwarto na nakapilit, nakalak ng mga pintuan na kung saan ay larong tayo at nandun tayo takot. Ayaw natin lumabas. Ayaw natin makipagtakbay sa buhay ng Panginoon Kristo. Bakit natin i-encourage ang bawat isa dito na makipagtakbay sa buhay na Jesus? Hindi doon sa nakapako na Jesus, hindi doon sa patay na Jesus. Dahil ang buhay na Jesus ay kanyang kinokros, kanyang He crossed borders of locked doors in order for us to experience the risen Lord. Nawa yung ating buhay pananampalataya ay ganoon din. Buhay na pananampalataya dahil buhay ang ating Diyos na sinasamba. Kaya naman, medyo yung ating mga pagkatanong na sa aming mga Ilocano, marami, kasi lang ako pinipilit na parang naglalakad na papunta doon sa krus sa ating mga. But we are now praising, we are now worshiping the Lord who was raised from the dead. Kaya naman, dapat yung ating pananampalataya ay puno ng buhay at ng kasiyahan. So when Jesus Christ entered to those locked doors, anong sabi niya? Hindi niya sinabi, "Oy, Pedro, nasaan ka nang nauuhaw ako?" Sabi mo, "Sasamahan ko ako hanggang kamatayan." Bakit hindi mo naman ako? Bakit sila kailangan ko? Hindi ka naman sinabi ng ating Panginoon Jesus. Oy, kayo mga alagad ko, na nangako hindi niyo ako iiwan. Nasaan kayo nang ako'y pinapahirapan? Hindi ka naman sinabi ng ating Panginoon Jesus. Hindi siya pumasok doon sa nakapilit ng mga pintuan upang singilin ang mga taong nag-iwan sa Kanya, ang mga taong tumalikod sa Kanya, ang mga taong tinakbuhan siya, ang
ang mga taong ipinagkaila siya. Kundi pumasok siya doon sa nakapilit na pintuan upang sabihin sa kanila, peace be with you. Kaya naman, ang pakikipaglakbay sa ating Panginoon, buhay na buhay, ay pakikipaglakbay kung paano ihatid sa bawat isa sa atin ang kapayapaan kay Kristo lamang nagmumula. So let us live out the peace that the Lord Jesus gave unto us, and let us work for peace. Bilang mga alagad ng Diyos na nananampalataya sa buhay na Kristo, dapat tayo yung pasimuno kung paano magkakaroon ng kapayapaan. Hindi tayo yung pasimuno na magkaroon ng bagayan, ng paksyon, ng hiwalayan, kundi dapat tayo yung pasimuno kung paano magkaroon ng kapayapaan, hindi ng digmaan. Second, walking with the resurrected Jesus is allowing ourselves to be sent out. Mga kapatid, sa ating mga pananambahan, tayo lahat ay pumapasok sa isang relasyon. Sa ating pagpunta sa simbahan, tayo ay pumapasok sa espasyo, sa isang lugar kung saan ay dito natin katatagpuin ang ating Panginoon Diyos. Kung kaya, ang ating mga sarili ay dapat bukas ang mga puso, bukas ang mga isipan, bukas ang ating kaluluwa sa kung ano man sasabihin sa atin ng Diyos. Hindi lang sa pamamagitan ng sermon ni Pastor. Dahil kung minsan ang sermon ni Pastor, nakakasawa na, lagi na lang akong pinatatamaan. Kundi maging bukas din sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng mga awit. Di ba? Ang ganda ng pag-awit ng ating mga kaulo. Di po ba? Palapakan natin. They are encouraging us to gather. Dahil kung they are encouraging us to gather, hindi magkamatak-matak iyon. They are encouraging us to gather as one by the rivers coming from the flow of God. Kaya naman mga kapatid, as we walk with the Lord, the resurrected Lord Jesus, let us allow also ourselves to be sent out. Sabi ng ating Panginoong Kristo sa mga kanyang mga alagad na nandoon sa kwarto na kung saan nakapilit ng mga pintuan, may the peace be with you. As the Father sent me, I will also send you. So Jesus Christ is sending us out. Kailangan tayong lumabas sa mga kwarto natin na kung saan doon ay nakalak ang ating mga pintuan. Na minsan kasi ang ganda-gandang matulog sa nakalak na pintuan, kung pumutapi ka, ayaw mong papasok mo, ayaw mong istorbo, wala kang inaalala kundi matulog lang. Parang kayo, kung kayo namamahinga, hindi ko ba? Namamahinga kayo, bigla ka ako. Cheche! True. Di ba na-istorbo kayo at yung comfort ninyo ay na-disturb? But the Lord Jesus Christ is inviting us to go, to send us out. Para ano? Ang ating Panginoon Jesus ay sending us out to give life to other people. Dahil nung sabi niya, as the Father sent me, I will also send you. And He breathed them the Holy Spirit. Ibinigay niya ang kapayapaan at ibinigay niya sa kanila ang banal na diwa. And in the Hebrew, when we interpret the Holy Spirit as ruach, it's life. Means kung iyon ang gagamitin natin at ibinigay niya ang buhay sa kanila. So yung takot na mga alagad, ang itsura nila para silang pakain. Hindi sila makagunapay. Parang kayo, natatapos nyo ng basketball, halos hindi na kayo makalakad, hindi na kayo makakilos. Natatapos na ninyong volleyball, hindi na kayo halos makakilos. And then the Lord Jesus Christ give you strength, give you life, in order for you to respond doon sa kanyang sinabi, I will send you. Mga kapatid, sa ating mga pananampahan, pagkatapos ng ating pananampahan, dadalhin ng akulay ang ilaw papunta doon sa labas. Bakit hindi na dinadala ang Biblia? Bakit hindi nalabas ang Biblia? It's because you are now, as you receive the Word of God through the reading of the Scriptures, through the message of songs, or to the movements of those who
who are dancing for us and for the glory of God and for the proclamation of the word, tinanggap nila yun. As Jesus gave them the peace, also Jesus our Lord, the resurrected Lord Jesus, gave us now the words for you. Para meron tayong lakas na sa paglabas ng ilaw, hindi na ilalabas ng bigla, dahil kayo na ang salita ng Diyos. Para paglabas mo sa pintuan na yan, you are now the living word of the Lord Jesus Christ who rise or raised from the dead. Kaya mga kapatid, paglabas mo dito, hindi kayo basta-basta ako lang. Kayo'y panibagong nilikha ng Diyos at kayo lang ay buhay na salita ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo paglabas natin. Hindi lang doon sa traba tayo sa saan, pero mag-ingat tayo na nawa ang buhay na salita ng Diyos na kayo yun ay patuloy na mabuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Panguli, when the Lord Jesus Christ breathed them and gave them the Holy Spirit, and the Holy Spirit is now in them and to them. Sa ating mga kapatid, we believe that the Holy Spirit never leave us. Hindi tayo kailanman iiwan ng mananatiwa. Kung gayon, dapat kapag we walk with the resurrected Lord Jesus Christ, dapat evident, nakikita yung bunga ng banal na diwa sa ating buhay. Ano yung mga bunga ng banal na diwa na yan? Ito ay ang sabi niya dito sa banal na kasulatan sa Galatia 5:23. Ito ang bunga ng banal na diwa: pag-ibig, kapayapaan, pag-iiyakan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pag-ibig sa sarili. So when the Lord Jesus Christ sent us out, naroon dapat yung pag-ibig sa atin. Pag-ibig saan? Hindi lang doon sa pag-ibig sa sarili, hindi lang doon sa pag-ibig sa inyong mga kapitbahay o sa inyong mga kaibigan, kundi pag-ibig sa kapayapaan. Paano kamtin ang kapayapaan na ito ng bunga ng banal na diwa? Sa pamamagitan ng pagtitiyaga, masikasig na pagkilos, sa pamamagitan ng diyan ng Espiritu Santo na puno ng kabaitan, na puno ng kabutihan at katapatan sa Diyos, hindi katapatan sa tao, hindi loyalty sa kung sino pa man, kundi katapatan, faithfulness to God, na may kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Therefore this, mga kapatid, I am encouraging you and as well challenging you. Kung feeling niyo nandiyan kayo sa loob ng kwarto na nakapilit ang bituan, narito naman ating Panginoon Jesus, buhay na buhay. Gusto niya kayo ay kausapin. At gusto niya ibigay ang kapayapaan sa kanya lamang na nagmumula. At nawa ay tanggapin niyo ang kapayapaan ito na nagmumula sa ating buhay na Jesus. At gusto niya ibigay ang kanyang diwa upang kayo ay magkaroon ng kalakasan tumayo at lumabas sa mga nakapilit na bituan ng ating mga kwarto. At upang maging saksi, witnesses of the risen Christ who saved us and loved us before we know Him. Kaya nga mga kapatid, ano bang pumipigil sa atin? Ano bang pumipigil sa iyo upang magpapakbay sa nabuhay ng makulit kami ng Jesus? Ito ba ang iyong mga nakaraang nakasarapituan? Ito ba ang mga relasyon na hindi mo na maintindihan kung gaano kagulo? Ito ba ay takot sa kapangyarihang nilikha ng ating lipunan? Ito ba ang mga kapangyarihang nilikha ng ating mga relasyon? God, through our Lord Jesus Christ, is now coming to you and me, to all of us, saying,